Ito lang ating lumpiang isda. Tignan natin ang ating kagagawa lang na lumpiang isda sa ating kapares na sweet and sour chili sauce. So, ito siya. Ganda ng consistency niya. At ang kulay ng ating Shanghai. Mainit-init pa. Ayos. Pwede pang merenda, panghandaan, at pang negosyo. Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy pagsubaybay sa aming munting YouTube channel. Patuloy pong lumalawak na abot ng ating channel at yun ay dahil po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. So maraming salamat po muli bilang pagsunod po muli sa ating mga Kristiyanong kaugalian na pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo nitong Lenten season. So isa na namang recipe ng isda ang ating ipapakita. Ang gagawin natin ay ang lumpiang isda with sweet and sour sauce. Okay, kailangan natin ang ating isda. Ito yung purong laman lamang. So, kung wala kayong makita na purong laman na katulad dito sa abroad, pwede kayong gumamit uli ng mga tilapia o iba pang mga isda na malalaman. Pwede din yung mga galunggong o yung tulingan na malaman din. So, ito ay isang uri ng isda na hadak dito sa England. So, ito ating gagamitin. Ito ay 400 grams. Ito ang ating mga gagamiting pampalasa at gulay sa ating lumpiang isda. Kailangan natin ng 2 medium size ng carrots, ang ating garlic powder, salt, ang ating binder na cornstarch, ground black pepper, at ang ating pampalasa na oyster sauce. So ito optional, pwede kang gumamit ng magic sarap. So para ito doon natin ang sarap ng ating lumpiang isda, gagamit lang tayo ng konting magic sarap. Kailangan din natin ng additional binder na ating itlog at ang sibuyas at bawang. So of course, kailangan din natin ng mantika para sa ating pagdi-deep fry ng ating masarap na lumpiang isda. At kailangan natin ng sauce. So ito ang ating gagamiting sauce, simple lang. Kailangan natin na ng ketchup, ang ating pampalapot na cornstarch, ang ating vinegar, sugar, water, at sa konting sipa ang ating chili flakes. Ito siya. So, kailangan din natin ng wrapper. Ito ay yung malalaking wrapper niya. So, hahatiin natin to sa 4 para sa ating lumpiang isda. Ito, ihanda natin ang ating ingredients. Unahin natin ang ating bawang. So, kailangan natin dito ng mga 5 cloves. So ito, hindi natin to kailangang gayatin, no means. So gagamit tayo ng processor para sa ating pagpaprocess ng ating isda at ang ating mga gulay at mga sibuyas at bawang para mas mabilis siya at mas lahok na lahok siya sa ating isda. So kung wala naman kayong processor, pwede nyo gawin ito ng manual. Gagamit lang kayo ng sangkalan at ng kutsilyo. So imimix nyo siya ng sama-sama at incorporate nyo sa bawat isa para maging isang unified na mixture ang ating isda. Papansin nyo, hinahati ko agad ang ating sibuyas sa 2 kasi nahihirapan ako magtalop kapag siya ay buo. Unless kailangan natin siyang buo. So dito, hindi naman natin siya kailangan buo, kaya hinahati ko na agad siya para madaling talupan. So, pagkapatin lang natin ang bawat isa, bahala ng ating processor. So, susunod na natin ang ating carrots. Hatiin lang natin siya ng maliliit para hindi bumara sa ating processor. Okay. Ang isda naman, hatiin lang siya, hatiin sa 3. Ganyan lang. At ating lalagyan na sa ating processor. Ito. Lang natin ang ating isda. So this time, lagay naman natin ang ating carrots, sibuyas at bawang. So, pwede kayong gumamit ng celery kung gusto kakaibang lasa pa ang ating isda. Napansin ko kapag gumagamit ako ng celery, naging matubig siya. So, hindi na ako gumagamit ng celery. Ito na lang ang ginagamit kong carrots.
So ngayon, pwede nating ilagay ang ating garlic granules, ating paminta, yung ating asin, at oyster sauce. So, pwede itong ihok sa miss na mixture dito sa labas ng ating processor. Pero, para mas mabilis at lakok siya sa ating isda, ito na ang gagawin natin. Sama-sama na siya nating i-mix dito sa ating processor. So, aluin lang ulit natin siya kasi merong umiibabaw na mga malalaki pang particles. So, ngayon, lagyan natin din ng ating binder. So, yung itlog natin, gamit tayo ng 2 itlog. At yung konti nating magic sarap. Konti lang, pampa-enhance lang ng ating lasa. Ito, pwede na itong ganitong texture, pagka ganyan maganda naman yung may nakakagat pa tayo na kaunti carrots na buo-buo. Masarap siya. Ito, salin lang natin siya. So ito, meron na tayong pampalaman na lumpiang isda. So, para mag-ilumpia to, meron tayong pambalot dito. So, kailangan natin itong hatiin sa 4 kasi malaki to. May nabibili naman na wrapper na sadyang cut size na siya. So, ito ay binibili namin sa Asian store ng frozen. So, kaya malalaki ang binibili namin. So, money-wise, mas makakatipid kami kaysa dun sa individual na cut size na. So, as much as possible, kapag ka nagpapa-order, kailangan na yung makakatipid tayo para maibigay natin din yung mas mababang presyo. Tayo lang natin siya sa 4. So, ito, 30 pieces siya, times 4, so may 120 pieces na tayo na ng high wrapper. Tabi lang natin yung iba. Ito, line up lang natin dito ang ating wrapper para mas mabilis tayo sa pagbabalot. Simulan natin. So, maraming paraan ng pagbabalot nito. Depende na sa inyo kung paano siya babalutin. Ganyan lang. Okay, ito na ang ating last. So, 30 pieces lang itong ginawa natin muna. At i-freeze natin yung ibang tira. So, magpapainit tayo ng mantika para i-deploy natin ang ating lumpiang isda. Habang nagpapainit tayo ng mantika para sa ating paglulutuan nitong ating Shanghai, magtitimpla na tayo ng ating sweet and sour chili sauce. So, ito, tulad ng ating dating gawi, painit lang tayo ng ating pan bago natin siya lagyan ng mantika. Ito, lagyan na tayo ng mantika.
Dami ng mantika natin, dapat enough na ma-deep-fry ang ating lumpiang isda. So, habang nagpapainit tayo ito, tulad na sinabi ko, magtitipid na tayo ng ating sweet and sour chili sauce. So, ito, lagay lang tayo ng 1 cup na tubig, sugar, ating vinegar, ang ating ketchup. So, para sa mas magandang consistency ng ating sauce, 1 tablespoon for 1 cup of water. Atin siyang haluin. Atin siya isasalang sa apoy. Itong ating chili flakes, mamaya natin ilalagay kapag siya ay lumalapot na. So, ito siya. So, lutuin lang natin siya. So, ito. Palitan tayo ng ating apoy. At salang natin itong ating mixture. So, mabilis lang to. Maya lang malapot na agad to. At saka natin ilalagay ang ating chili flakes. Kung ayaw nyo naman na maanghang, okay lang. Huwag nyo lagyan ng chili flakes. So, para sa amin, masarap kasi yung may kaunting sipa. Medyo lumalapot-lapot na agad siya. Kailangan nating haluin para hindi magbuo sa ilalim. Ito siya, lumalapot na siya. So, pwede na natin ilagay ang ating chili flakes. Bigyan din natin siya ng kaunting asin. Pwede na ang ating sweet and sour sauce. So, patayin na natin ang ating apoy. Ito, habang siya ay lumalamig. Ito siya. So, ito, tamang-tama, mainit na rin ang ating mantika. Pwede na tayo magsimula magpirito. So, kaya na ito nitong ating pan na accommodate lahat ng ating lumpiang isda. Binabaliktad lang natin para pantay ang pagkakaluto ng ating lumpia. Lutuin lang natin. $30 nga pala ito kasi normally yung minimum order na pinapa-order namin sa Shanghai Roll ay $30. So, kaya $30 po itong ginawa natin. Make sure lang na lutong-luto ang ating isda sa loob. Kaya medyo tinutusta natin siya. Ito, ready na ang ating lumpiang isda. Patayin lang natin ang ating apoy. Tinin lang natin yung mantika niya excess. Ito na ang ating lumpiang isda. Pusin natin siya. Ang ating lumpiang isda with sweet and sour chili sauce. Ito tayo ng ating chili sauce. Ano natin ang ating kagagawa lang na lumpiang isda sa ating kapares na sweet and sour chili sauce. So, ito siya. Ganda ng consistency niya at ang kulay ng ating Shanghai. Mainit-init pa. Ayos. Pwede pang merenda, panghandaan at pang negosyo. Okay, isa na namang dish na isda ang ating naipakita sa araw na ito. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY cooking, patuloy niyo po aming subaybay sa aming YouTube channel, Almondesir TV. Thank you very much again and God bless. Bye-bye!